Ako si Lucas, 28 taong gulang, isang palaboy at may isang nakababatang kapatid na babae. Ilan sa inyo ang kayang mabuhay na may ganyang pagkakakilanlan? Ako, wala akong masyadong pagpipilian. Ipinanganak akong walang-wala. Lumaki akong lalo pang walang-wala. Wala akong talento, wala akong kasanayan, wala akong yaman, wala akong mga magulang na makapangyarihan. Sa mundong pinamumunuan ng pera at kapangyarihan, walang duda, ako ang nasa pinakailalim ng lipunan. Ginugol ko ang buong buhay ko para lang mabuhay. Ginawa ko na ang lahat ng posible. Naghugas ako ng pinggan sa mga restoran, naglinis ng palikuran, nagbuhat ng mabibigat na kahon, at nagpunas ng mga pader. Wala akong ibang mapagpipilian. Kailangan kong mabuhay ng mag-isa. Higit pa roon, kailangan kong alagaan ang nakababatang kapatid kong babae, ang tanging pamilya kong natitira, mula nang pumanaw ang aming mga magulang. 3 trabaho ang ginagawa ko araw-araw para lang maisapat na pera upang mapakain siya at may maisilbing kanin sa mesa. At kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Ngunit palaging sinusubok ng buhay ang mga kagaya ko sa pinakamalupit na paraan. Isang hapon na umuulan, nakaupo ako sa malamig na sahig, pagod na pagod matapos ang ilang oras ng pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Dumikit ang basang kamiseta sa likod ko, pawis at ulan ang bumalot dito. Masakit ang mga braso ko at parang bibigay na ang mga binti ko anumang oras. Hindi pa tapos ang trabaho, pero salamat, pinayagan kaming magpahinga bago dumating ang susunod na kargamento. Habang nakaupo ako sa sahig, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Pag-angat ko ng ulo, nakita ko si Ginoong Nathaniel, ang aming tagapamahala. Si Ginoong Nathaniel ay kalbo, nasa huling bahagi ng 50 taon. Medyo malaki ang pangangatawan, at ang kanyang mukhang luy-luy ay parang dumaan na sa katapusan ng mundo. May nakakalokong ngiti siyang nakapaskil sa labi habang lumalapit sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at tumango bilang pagbati. Ginoo, tanong ko, nagtataka kung bakit niya ako nilapitan, gayong karaniwan ay dinadaanan niya lang ako na para bang isa akong multo. Hindi niya ako tinignan ng diretso sa mata. Sa halip, halatang naiinis siya na parang pabigat ang makipag-usap sa akin. Ikaw si Lucas, tama ba? Tanong niya, kahit pareho naman naming alam ang sagot. Ginoo, sagot ko ng mabagal. Sithith, kinalmot niya ang batok bago inilabas ang gusot na sobre mula sa ilalim ng kanyang folder. Okay, bata, may masamang balita ako para sa'yo. Nakatitig ako sa sobre, namutla ang mukha ko. Alam ko na ang senaryong ito. Paulit-ulit ko na itong naranasan. Hindi huwag mong sabihing di. Tatanggalin ka na namin. Parang sampal ang mga salitang iyon. Ano, napakurap ako, hindi makapaniwala sa narinig. Nagbabawas kami ng mga empleyado. Utos ng kumpanya. Walang pakialam niyang sabi habang kumakaway ng kamay. Walang personalan. Binuka ko ang bibig ko ngunit walang lumabas na salita. 6 na buwan na akong nagtatrabaho dito, sa wakas nasabi ko rin. Hindi pa ako nag-absent kahit isang araw. Lagi akong maaga. Nag-o-overtime ako kahit walang gustong mag-overtime. Napabuntong hininga siya, halatang sawang makinig. Hoy, hindi ako therapist mo, okay? Iiyak mo na lang yan sa may malasakit sa'yo. Kunin mo ang sahod mo at umalis. Tapos, itinusok niya ang sobre sa dibdib ko, para bang nandidiri pa siya na lumapit sa akin. Napilitan akong tanggapin ang huling bayad. Magaang lang ito. Kaunting pera lang sa loob, hindi man lang sapat pambayad ng upa. Nakatitig ako sa sobre, tumutulo ang ulan mula sa manggas ko papunta sa luma at kupas na papel. Hindi ito sapat para makatawid tayo ngayong linggo, bulong ko sa sarili, pakiramdam ko gumuho ang buong mundo ko. 2 na ang nawala kong trabaho nitong nakaraang buwan. At ito na lang ang natitirang pinagkukunan ng pera, hindi ko ito pwedeng mawala. Pero muli siyang nagsalita. Hindi ko problema yan, bata, wika niya, hindi man lang lumilingon. Wala akong pakialam sa'yo, kaya siguraduhin mong makaalis ka bago matapos ang araw. At tuluyan siyang naglaho. Nakatayo ako roon, hindi makagalaw. Pinisil ko ng mahigpit ang kamay ko hanggang lalo pang nagusot ang sobre. Wala akong backup na plano. Wala ring ipon. Lumuhod ako, bumagsak muli sa sahig kung saan ako nakaupo kanina. Lumabo ang paningin ko, hindi dahil sa ulan. Isa akong bigo. Walang silbi.
Walang halaga. Paano ko babayaran ang upa? Paano ko bibilhan ng pagkain ang kapatid kong babae? Napaka-injusto ng buhay. Bakit, bulong ko? Bakit pa ako lalaban kung wala naman akong silbi? Sinubukan ko. Ginawa ko ang lahat para mabuhay. Pero lagi akong ibinabagsak ng buhay. Sumulpot sa isip ko ang mukha ng kapatid kong babae, ang inosenteng ngiti at masayahing tinig niya. Paano ko haharapin siya kung hindi ko man lang siya kayang tustusan? Diyos ko't bulong ko, nanginginig ang boses. Gaano pa katagal ang pagtitiis na ito? Patuloy ang ulan, ngunit hindi ko na ito inalintana. Tumayo ako at lumabas ng bodega. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, basta naglakad lang ako ng naglakad. At maya-maya, nasa gilid na ako ng tulay. Siguro hinihintay ako ng kapatid ko. Pero paano ko siya haharapin kung isa na akong inutil? Isang malaking pagkabigo. Lumapit ako sa dulo ng tulay, handang tapusin ang lahat. Ngunit bago pa ako makakilos, may kakaibang tunog na pumukao sa akin. Isang boses mula sa isang estrangherong lalaki na nakasuot ng Amerikana sa tabi ko. Gusto mo bang sumali sa isang pagkakataong magbago ang buhay mo? Napatigil ako. Nanigas ang katawan. Biglang lumitaw ang isang malinaw na screen sa harap namin ng estranghero. Anong-ano to? Pangalawang pagkakataon, bulong ko, pilit iniintindi ang sitwasyon. Magagawa mong kumpletuhin ang mga misyon para makamtan ang kayamanan, impluwensya, at kapangyarihan. Ang pagtupad sa mga misyon ang magiging paraan para baguhin ang iyong buhay. Umiikot ang isip ko. Isang pangalawang pagkakataon. 100 palabas sa impyerno kong buhay. Impossible. Nakatayo ako roon sa ulan. Ang dating walang buhay kong mga mata biglang nagningning. Ngunit, kung hindi ko matatapos ang misyon, mawawala ang isang bahagi ng katawan ko, at kapag umabot sa negatibong 10 ang aking puntos, kailangan kong ibigay ang aking buhay sa sistema. Gagawin ko. Kakapitan ko ang pangalawang pagkakataong ito. Wala na akong anumang bagay sa buhay na ito, kaya ano pa ba ang dapat kong ikatakot? Muling kumislap ang screen sa harap ni Lucas bago lumitaw ang bagong mensahe. Unang gantimpala sa pagsali sa larong sistema, $5,000 ng gantimpala sa pagsali sa laro ng sistema, $5,000 ng gantimpala sa pagsali sa larong sistema, $5,000. Sandali lang ano? Napakuskus siya ng mga mata, hindi makapaniwalang totoo. Totoo ba ito? $5,000. Isang napakalaking halaga kumpara sa kung ano lang ang mayroon siya. Nakatanggap pang $5,000, nakatanggap ka ng $5,000, nakatanggap pang $5,000. Ding, ding, ding. Nakatanggap pang iyong unang misyon, nakatanggap ka ng iyong unang misyon, nakatanggap pang iyong unang misyon. Misyon, gastusin ang $5,000 sa loob ng 12 oras, misyon, gastusin ang $5,000 sa loob ng 12 oras, misyon, gastusin ang $5,000 sa loob ng 12 oras. Gantimpala, $1,000 na ipon at 5 gantimpala, $1,000 na ipon at 5% cashback sa susunod na pagbili, gantimpala, $1,000 na ipon at 5. Natigilan si Lucas, nakatitig lamang sa screen. Gastusin lahat. Halos hindi siya makapaniwala na hawak niya ang ganoong kalaking pera. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoon karami. Diyos ko, parang mababaliw na siya. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Itinago niya ang sobre sa bulsa at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad, napahalakhak siya, isang halakhak na halong saya, desperasyon at kaginhawaan. Hindi niya mapigilan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nagbago. Wolf! May pera na ako. Sumigaw, umiyak at tumawa siya ng sabay-sabay. $5,000, bulong niya, nanginginig ang tinig. Talaga magagawa ko to. Mas lalo siyang tumawa ng malakas. Ina! Inay! Tingnan niyo, bigla siyang napabulalas. Mula sa malayo, isang babae at isang batang kasama niya sa loob ng kotse ang napatingin sa kanya. Mabilis na hinila ng babae ang anak palapit at mariing bumulong. Huwag mo siyang titigan, anak. Malamang adik yan. Huwag ka na makikisalamuha sa mga ganyang lalaki, ha?
May isa pang lalaki na bumulong sa kasama niya, sapat para marinig ni Lucas. Kawawang tao, parang tuluyan ang nasiraan. Sagot ng kasama. Sabi ko na nga ba, wag na tayong dumaan dito sa parke kapag umuulan. Ang dami talagang siraulo sa paligid. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Patuloy lang siyang tumatawa, masaya. Hindi niya namalayang nakalapit na siya ng husto sa kanila. Nakapaglakad na pala siya ng ilang milya nang hindi namamalayan. Okay na, bulong niya, pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Panahon na para bumili ng hapunan para sa mahal kong kapatid. Pumasok siya sa isang maliit na kainan malapit lang sa inuupahan nilang apartment. Naamoy niya agad ang inihahandang karne sa ihawan at gulay na niluluto, amoy na agad nagpapakulo ng sikmura. Ito ang lugar na halos araw-araw niyang pinupuntahan, hindi dahil sobrang sarap ng pagkain, kundi dahil mura ito. At higit sa lahat, walang humuhusga sa kanya sa kakaunting perang binabayad niya. Dahil sa madalas niyang pagpunta, naging pamilyar na siya sa mga tao rito. Lalo na kay Aling Queen, ang matandang babae na laging nasa likod ng counter. Paglapit niya, tumingin si Aling Queen, at bahagyang nagtaka nang makita siyang basang-basa. Ayos ka lang ba, iho? Tanong nito, may halong pag-aalala ang tinig. Pinahid niya ang mukha gamit ang basang manggas, nakangising bahagya. Basa ang damit, dikit ang buhok sa noo, pero alam niyang may kakaiba sa mga mata niya ngayon, parang mas maliwanag kaysa dati. Ayos lang po ako, sagot niyang nakangiti, pilit pinipigil ang sobrang tuwa. May nakuha lang po akong napakagandang balita. Bahagya siyang yumuko palapit kay Aling Queen, binababa ang boses na parang magbubunyag ng malaking sikreto. Ngayong araw, gusto kong umorder ng lahat ng nasa menu. At idagdag pa ang lahat ng paborito ng kapatid kong babae. Napakurap si Aling Queen, halatang naguluhan. Sigurado ka ba? Talagang sigurado, kunot noon niyang tanong. Huwag mong sabihing nanalo ka sa loto. Napahalakhak si Lucas, umiling at kumaway ng kamay. Loto? Hindi ganoon. Pero malapit na akong yumaman. Lumambot ang ekspresyon ng matanda. Pinagmasdan siya sandali bago marahang bumuntong hininga. Lucas, alam kong napakahirap ng pinagdaanan mo. Pero huwag kang magpadalos-dalos. Naiintindihan mo, hindi maganda ang magwaldas. Parang gusto nitong siguraduhing hindi siya tuluyang mawalan ng katinuan. Umiti siya at tumugon. Huwag kayong mag-alala, Aling Queen. Magiging maayos ang lahat. Pag-uwi niya, umakyat siya sa makipot na hagdan ng gusaling inuupahan nila, dama pa rin ang tibok ng puso mula sa labis na pananabik. Bumungad sa kanya ang pamilyar na pintuan ng kanilang maliit na unit. Mabilis niya itong binuksan. Eliza! Nandyan ka ba? Malakas niyang tawag. Maliit at siksik ang apartment, sapat lang para sa dalawa. Mapuputing dingding na may bakas ng pagkasira, lumang webless na sira-sira. Pagbukas ng pinto, agad niyang nasilayan ang kanilang sala, isang lumang sofa na luy-luy, isang basag na mesa sa gitna, at sa dulo, ang maliit na kusinang halos wala ng espasyo. Amoy kulob ang paligid, at ang nag-iisang bintana ay tinakpan ng makakapal na kortina. Narito ang pagsasalin sa Tagalog ng ipinadalang teksto mo. Tumigil ako sa pintuan ng ilang sandali, ramdam ang isang kakaibang init na kumakalat sa katawan ko, kahit basang-basa at nanginginig pa rin ako sa lamig. Kuya, isang malambing at maliit na tinig ang pumailan lang mula sa loob. Tumingala ako at nakita ang kapatid kong si Eliza. Lumabas siya mula sa sulok ng silid. 10 taong gulang pa lang siya, maliit, medyo bilugan, at may malalaki at kumikislap na mga mata. Magulo ang buhok dahil siguro naglalaro at nakapink na maluwag na damit. Ang bilog niyang mukha at ngiting kumikinang ay kayang magpalambot ng puso ng sinuman. Nang makita siyang maihawak akong mga bag ng pagkain, kumilat ang mga mata niya sa gulat at agad na tumakbo papalapit. Ano nangyayari, kuya? Tanong niya, nagugulumihanan. Nanalo ka ba ng lottery? Bakit ang dami mong binili? Nakalimutan mo na ba na mahirap tayo? Napaluha ang puso ko sa pagdadamot ni Eliza. Ngumiti na lang ako at inilapag ang mga bag sa mesa. Ayaw kong mag-alala ka, Eliza. Magtiwala ka sa kuya mo, ha? Tugon ko, tinatangkang pakalmahin siya. Tila nagdalawang isip pa siya sandali, halatang naguguluhan sa sinabi ko. Siyempre mahirap tayo, kuya. Paano mo ay naku?
Ninakaw mo ba yan? Sigaw niya bigla, umiikot ang mukha sa pagkabahala. Naku! Anong iniisip mo tungkol sa akin? Natawa ako at bahagyang pinapalo ang ulo niya. Hawak-hawak niya ang ulo habang nakasimangot at nagpapakita ng kaunting pagkamakulit. Nakakabigla ka talaga, kuya, sabay ngiti na nilaro. Pero seryoso, ninakaw mo ba yan? Tanong niya muli, kulot ang noo sa pag-aalinlangan. Umiti lang ako at umiling. Mahihirap tayo, Eliza. Pero hindi ako magnanakaw. Pwede akong mabaliw, pero hindi ako ganoon kabaliw, sabi ko, titig sa mga bag ng pagkain sa mesa. Nakanganga pa rin ang anak ko sa mga pagkaing nakalatag. Pero hindi pa kami nagkaroon ng ganito karaming pagkain, sobra naman. Sigurado ka ba na ayos lang to? Tanong niya. Irisefe, tigilan mo na yan, saglit kong pinutol at kinurot ang mata niya ng pabirong mata. Kain na tayo o ibabalik ko lahat ngayon din. Umiti ako, alam kong hindi niya yan papansinin. Hindi niya maitaboy ang tawa at napuno agad ng saya ang mukha niya. Nakakatuwa ka naman, kuya, sabay umupo sa maliit na upuan at agad hinila ang isang bag. Sige na, kain na tayo. Ito na siguro ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko kailanman. Napangiti ako at sinimulang buksan ang bawat pakete, inilatag sa harap namin, kanin, pritong manok, mga gulay at pati panghimagas. Lahat ng paborito ni Eliza at mga pagkaing madalang naming mabili. Uminit ang mga mata niya sa tuwa pagtingin sa mga putahe. Ang sarap tingnan, sabi niya na may pagkamahiya sa ngiti. Alam kong iniisip niya kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng ganoong kuya. Maraming salamat, kuya. Umiti ako, ramdam ang init na kumakalat sa dibdib. Umupo ako sa maliit na mesa, hindi ko na inisip na basa pa ako at giniginaw. Agad kaming nagsimulang kumain ng malakas. Matagal na rin mula nang magkamil kami ng ganito karami. Napapangiti ako sa mga maliliit na i at ti ang sarap na lumalabas mula sa bibig ni Eliza sa bawat kagat. Esan! Ang sarap! Ang crunchy ng pritong manok na to. Kuya, ikaw talaga ang pinakamahusay, sabi niya habang namimigat ang pisngi sa kaligayahan. Umiti ako ng malaki at pinanood siyang kumain. Siyempre, sino pa ba ang magpapakain sa iyo ng ganito kung hindi ako? Biro ko, nagpapakitang palakaibigang pagpapasaring. Tinapikin niya ang dila sa akin. Pinakamagaling ka talaga. Pero huwag kang magmayabang ha, kuya. Hindi maganda yon. Pinatango ko at nagkunwaring seryoso. Kain ka lang, Eliza. Masyado kang marami ang sinasabi, ikakabaliw mo ako. Natatawa si Eliza at agad humatak ng isa pang piraso ng manok, iniangat at iniindayog sa hangin. Paglaki ko, bibili din ako ng ganitong daming pagkain para sa'yo. Bibilhin ko talaga isang malaking manok. Tawa ko at umiling. Naiintindihan ko, ang teksto na pinadala mo ay nasa Tagalog na. Ginawa ko na para sa iyo ang isang medyo pino at mas mabisang bersyon, mas patag ang daloy, kaunting pag-aayos ng ritmo at dialogo, para magtunog na parang bahagi ng isang maayos na nobela. Narito ang nare-write ko. Tumigil ako sa pintuan ng sandali, ramdam ang kakaibang init na kumakalat sa katawan ko, kahit basang-basa at nanginginig pa rin sa lamig. Kuya! Isang malambing at maliit na tinig mula sa loob ang tumunog. Tumingala ako. Si Eliza ang lumabas mula sa sulok ng silid. 10 taong gulang pa lang siya, maliit, kaunting bilugan, at may malalaking kumikislap na mata. Magulo ang buhok niya mula sa paglalaro, at nakasuot ng maluwag na pink na bestida. Ang bilog niyang mukha at nakakasilaw ng ngiti ay kayang magpalambot ng sinumang makakita. Nang makita niyang may dala akong mga bag ng pagkain, kumilat ang mga mata niya sa gulat at agad na nilapitan ako. Ano to, kuya? Nanalo ka ba sa loto? Bakit ang dami mong binili? Nakalimutan mo na ba na mahirap tayo? Tanong niya ng maihalong pag-aalala. Napaluha ang puso ko sa pag-aalala ni Eliza. Umiti lang ako at inilapag ang mga bag sa mesa. Huwag kang mag-alala, Eliza. Magtiwala ka na lang sa kuya mo, ha, sabi ko, pilit pinapawi ang kaba sa sarili. Nagdalawang isip siya sandali, halatang naguguluhan. Sige nga ba? Pero paano mo nakuha to? Ninakaw mo ba? Biglang sambit niya, halatang natataranta. Nako, ano ba ang iniisip mo? Natawa ako at bahagyang pinapalo ang ulo niya sa paglalaro.
Nanginig ang mga daliri niya habang hinahawakan ang ulo. Nakakatuwa ka talaga, kuya, bungad niya kasunod ng isang malikot na ngiti. Pero seryoso, ninakaw mo ba yan? Tanong niya muli na may paghihinala. Umiling ako at ngumiti. Mahirap man tayo, Eliza, hindi ako magnanakaw. Pwede akong magkamali, pero hindi ako ganoon kabaliw, tugon ko, nakatingin sa mga nakalagay na pagkain sa mesa. Nakatingin pa rin siya ng hayang-haya sa mga pagkaing nakaayos. Hindi pa kami nagkaroon ng ganito karaming pagkain, sobra na. Sigurado ka ba na ayos lang to? Bulong niya ng may pagkamangha. Irise, tigilan mo na iyang tanong, pigil ko, kinurot ang gilid ng kanyang mata ng pabirong tingin. Kain na tayo o ibabalik ko lahat ngayon din. Ngumiti ako, alam kong hindi niya ako patatawanin. Humalakhak siya at napuno ng ligaya agad ang mukha niya. Umupo ng marahang sa maliit na upuan at agad hinila ang isang bag. Sige na, kain na tayo. Ito siguro ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko, sigaw niya ng masaya. Ngumiti ako at sinimulang buksan isa-isa ang mga pakete, kanin, pritong manok, mga gulay, at panghimagas, lahat ng paborito ni Eliza, at ang mga pagkaing bihira naming mabili. Sumilaw ang mga mata niya sa tuwa habang tinitingnan ang mga putahe. Ang sarap tingnan, bungad niya ng may kaunting hiya sa ngiti, ramdam kong iniisip niya. Kung gaano siya kaswerte. Maraming salamat, kuya. Umiti ako ng malaki at yumuko ng bahagya. Ramdam ko ang kakaibang init sa dibdib. Umupo ako sa maliit na mesa, hindi inisip ang basa at gina ng damit. Kasi mula pa lang namin kumain, agad na namin nilamon ang pagkain. Matagal na simula nang mag-meal kami ng ganito kalaki. Napapangiti ako sa maliliit na at ang sarap na lumalabas mula sa bibig niya sa bawat kagat. Esan! Ang sarap! Ang crunchy ng pritong manok. Kuya, ikaw talaga ang pinakamabuti, sabi niya habang namimigat ang pisngi sa kaligayahan. Ngumiti ako ng malapad at pinanood siyang masayang kumain. Siyempre, sino pa ba ang magpapakain sa iyo ng ganito kung hindi ako? Biro ko, halatang nagpapadaloy ng biro. Tinapikin niya ang dila sa akin na parang sinasabi kong mayabang. Pinakamagaling ka talaga. Pero huwag kang magmayabang ha, kuya. Hindi maganda yon. Nagkunwaring seryoso ako at napasinghap ng mabagal. Kain ka lang, Eliza. Iyong pag-uusap mo nakakapanibago sa puso ko. Natatawa siya at kumuha ng isa pang piraso ng manok, iniangat at iniindayog ito sa hangin. Paglaki ko, bibili rin ako ng ganitong dami ng pagkain para sa iyo. Bibilhin ko talaga ang pinakamalaking manok, sigaw niya na puno ng pangako. Tumawa ako at umiling, pinapanatili ang ngiti sa labi. Okay, sigaw ni Eliza, sabay hila sa akin para tumakbo kung saan-saan. Huminto kami sa isang tindahan ng mga gamit pambata. Masigla siyang pumili ng ilang bagay, isang malambot na teddy bear at ilang cute na damit. Hindi na ako nakialam, tumayo lang ako sa gilid, tahimik na pinapanood siya, puspos ng tuwa at pagmamalaki na kaya ko na ngayong ibigay sa kanya ang ganitong karanasan. Ngunit, sandali lang ibulong ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko, may kaba na umakyat sa dibdib. Agad kong sinilip ang bulsa at binuksan ang pitaka. Huwag mong sabihing kinanigas ako nang makita itong walang laman. Buwisit! Nakalimutan kong tanungin ang sistema kung saan makukuha ang pera. Tumigil si Eliza sa pagtalon-talon at tumingin sa akin. Ano iyon, kuya? Napakamot ako ng ulo, pilit ngumiti. Lubos kong nalimutan na dapat ay chinek ko muna bago kami umalis ng bahay. Wala to, sige lang, mag-shopping ka pa. Nasa labas lang ako. Sigurado ka? Sige lang. Okay, masayang sagot ni Eliza at bumalik ulit sa pamimili. Nang mawala na siya sa paningin ko, tumalikod ako sa dingding at pabulong na nagtanong. Okay, sistema paano ko makukuha ang perang iyon? Biglang may marahang ding na tumunog sa tenga ko. Lumabas ang isang maliit na mensahe. Wala pa akong oras para mag-react nang may biglang lumamig at dumulas sa kamay ko. Napatingin ako. Ano to? Isang makintab na itim na card ang nasa palad ko. Payak ang hitsura nito, walang numero, walang pangalan, tanging isang pilak na logo lang sa gitna. Standard Bank. Namangha ako, pilit inuunawa ang nangyari.
Hindi lang pala ako binigyan ng sistema ng US dollars 1,000,000, kundi pati ng card mula sa isa sa pinakamalalakas na bangko sa buong mundo. Kung ganun kailangan ko lang mag-swipe ng card. Ganun lang kasimple, bulong ko. Ginoo, ang card ay magagamit sa kahit anong tindahan, Ginoo. Ang card ay magagamit sa kahit anong tindahan, Ginoo, ang card ay magagamit sa kahit anong tindahan. Siguro nga gumagana talaga ito, sabi ko, sabay tawa habang tumitingala sa maliwanag na kisam ng mall. Sakto, bumalik si Eliza, yakap-yakap ang isang tumpok ng damit at laruan. Kuya, tapos na ako. Tingnan mo oh. Pwede ba nating kunin lahat to? Tuwang-tuwa niyang tanong. Siyempre naman. Tara, magbayad na tayo, sagot ko habang hinahaplos ang ulo niya. Sabay kaming lumapit sa cashier. Napatigil ang empleyado, halatang nagulat sa dami ng ipinatong naming gamit. Sunod-sunod na tumunog ang scanner, mabilis na tumataas ang total sa screen. Tahimik lang akong nakamasid, kampanting hawak ang card. Pagkatapos, tumingin ang cashier. Ang kabuuan ay $738.75. Maganda. Ayos yan, sagot ko, sabay balik ng card sa bulsa, may ngiting kontento. Kuya, punta naman tayo sa malaking toy store pagkatapos, pwede ba? Tanong ni Eliza, mahigpit ang kapit sa kamay ko, halos kumikislap ang mukha sa tuwa. Ito ang unang beses na nakabili siya ng ganito karaming gamit, at ang unang beses ko ring nakabayad ng walang iniintinding problema. Naisip ko, hayaan ko muna siyang malasap ang kalayaan na ito bago man lang maglaho. Siyempre, Eliza, sagot ko, natatawa. Sabi ko naman 'di ba, todo tayo ngayong araw. Kaya tara na. Yay, sigaw ni Eliza, halos mapatalon sa tuwa. At doon nagsimula ang baliw na pamimili naming dalawa. Pagkalipas ng ilang oras ng pamimili, nagpasya kaming magpahinga sa isang restaurant. Isa itong marangyang lugar na dati pinapangarap lang naming pasukin. At ngayon, mahirap paniwalaan na talagang nakaupo na kami roon. Kakaibang karangyaan ang bumalot sa buong restaurant. Malamang, ito na ang pinakasosyal na lugar na napuntahan namin. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Eliza, habang isang waitress ang nagdala sa amin sa isang mesa malapit sa malaking bintana. Pakisunod po rito, nakangiti niyang sabi, bagaman ramdam kong palihim niyang sinusukat ang itsura naming magkapatid batay sa pananamit. Umupo kami sa malambot na sofa. Idinikit ni Eliza ang mukha niya sa salamin, pinagmamasdan ang mga tao sa labas. Halatang mangha siya na nakaupo kami sa isang ganitong marangyang lugar. Ako na may kinuha ang menu at mabilis na sinilip. Wow, ang mahal nito, mahina kong bulong. Grabe, $50 para lang sa isang plato ng pasta. Sa halagang yon, makakagawa na ako ng isang buong hapunan. Napatingin ako sa presyo na parang hindi makapaniwala. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, dahil nandito na rin kami, mas mabuting maranasan na lang muna kahit isang beses. Eliza, anong gusto mong kainin? Tanong ko. Tumawa lang siya ng mahina at tumingin-tingin sa paligid na puno ng tuwa. Bahala ka na, kuya. Kahit ano ang bilhin mo, masaya na ako. Kumikinang ang mga mata niya, inosente at dalisay. Sige, napabuntong hininga ako, ngunit patuloy pa ring nakatitig sa menu. Pun ito ng mga salitang halos hindi ko mabigkas. Hindi ko akalaing mahirap pala ang maging mayaman, muling bulong ko. Siyempre, ayokong magmukhang hangal sa harap ni Eliza, o mapansin ng waitress na nakatayo pa malapit sa amin. Nagpanggap siyang walang naririnig, ngunit halata namang binabantayan pa rin kami. Kaya tumikim ako at basta na lang itinuro ang ilang putahe sa menu. Kukunin namin ito tapos itong may ice cream, dagdagan din ng ito, at itong may cake. Inabot ko pabalik ang menu. Paano naman po sa inumin? Tanong ng waitress, nakataas ang kilay. Iyon para sa kanya isang strawberry milkshake, mabilis kong sagot. Ako, tubig lang. Siyempre, sir. Tumango siyang magalang at saka umalis. Huminga ng maluwag si Lucas. Si Eliza naman ay nakatingin sa kanya, halatang tuwang-tuwa. Kuya, umorder ka rin ng cake. Siyempre, umiti siya ng malapad. Nag-antay sila ng ilang minuto, ninanamnam lang ang tanawin at ang mainit na pakiramdam ng lugar. Nagpaswing pa si Eliza ng mga paa sa ilalim ng mesa habang mahina pang umaawit. Nang dumating ang pagkain, lumaki ang mga mata ng dalaga. Isang malaking plato ng creamy pasta,
inihaw na bistek na may makintab na sarsa, at isang makapal na chocolate cake na may kasamang isang scoop ng vanilla ice cream ang inilapag sa kanilang mesa. Huwak na mutawi kay Eliza, halos tumulo ang laway sa pagkasabik. Nagsimula silang kumain at pareho silang namangha sa sarap ng mga pagkain. Ang pastay malasa at puno ng keso, ang karne malambot at makatas, at ang cake na may mainit-init pa at chewy sa loob. Ang sarap, sigaw ni Eliza kahit puno pa ang bibig. Ngumiti lang si Lucas habang ngumunguya. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, biglang may isang lalaki ang lumapit sa kanilang mesa. Lucas Adams ba? Totoo bang ikaw yan? Napatigil si Lucas nang marinig ang pangalan niya. Ang tinig na iyon. Dahan-dahan siyang tumingala. Katabi ng kanilang mesa, nakatayo ang isang matangkad na lalaki na nakaayos ang buhok, nakakot ng maayos, at maisuot na pilak na relo na halatang mamahalin. Ngumiti siya, pero hindi iyon ngiti ng isang kaibigang masaya makita ka. Nathan, mahina niyang bulong. Si Nathan, dating kaklase niya. At siya rin ang tanging tao na ginawang bangungot ang bawat araw niya sa paaralan. Laging nanunukso, nang aasar, at tinatawag siyang kung ano-anong masakit na bansag, lahat para lang pagtawanan siya. Nathan Hart. Iyon ang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig. Isang pangalan na alam kong hinding-hindi ko malilimutan. Si Nathan, ang mayamang anak ng isa sa mga pinakarespetadong pamilya sa lungsod. Kahit noong nasa eskwela pa kami, lahat ay kilala na siya. Sikat siya sa mga mamahaling damit, magagarang sasakyan, mga katulong, at higit sa lahat, sa masamang ugali niyang pagiging bastos. At ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Hindi kailanman pinalampas ni Nathan ang pagkakataong kutyain ako. Nilalait niya ako ng todo, itinatapon pa ang baon kong pagkain para lang pagtawanan. At ngayong sandali heto siya, nakatayo sa harap ko, dala ang pamilyar na ngising mapanghamak. Buwisit! Hindi ko inaasahang makikita kita rito, wika niya, habang sinipat ako mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang tumawa, na para bang napansin na hindi ako gaanong nagbago sa nakalipas na 5 taon. Sa totoo lang, nagulat ako. May pamantayan ang lugar na ito, alam mo ba? Sa likod niya, 2 matipunong lalaki ang tumawa ng pabulong. Mga kaibigan ni Nathan, syempre pa. Siguro nakasama lang siya ng mayamang kakilala para makapasok dito, bulong ng isa, sapat na lakas ng boses para marinig ko. Baka naghugas lang siya ng plato sa kusina, tapos ayaw siyang pakainin dito, tugon ng isa pa sabay halakhak. Mahigpit kong pinisil ang kamao ko sa ilalim ng mesa. Gusto kong sigawan sila. Gusto kong tumayo, lumaban at paatrasin sila. Pero nasa tabi ko si Lily. Huminga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Hindi rito. At tiyak na hindi sa harap ni Lily. Din! Isang malamig na tunog ang biglang umalingaw sa loob ng ulo ko, parang bakal na nagkikiskisan. Nanigas ang batok ko, tumindig ang balahibo ko, at bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang may nakatayo sa likuran ko, humihinga ng marahan sa aking tainga. At saka narinig ko ang bulong, mababa, mahaba, bawat salita ay parang itinataga sa aking dibdib. Makinig ka. Huwag mong hayaang maliitin ka ni Numan. Panindigan mo ang dangal mo, manatiling tuwid, at huwag yumuko sa kahihiyan. Baligtarin mo ang laban, at kunin ang tagumpay para sa iyong sarili. Isang manipis na ulap ng kadiliman ang bumalot sa isip ko. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang malabong mga titik. Gantimpala, panandang pandagdag isa impluwensya, nabuksan ang kasanayan, sukdulang kumpiyansa. Muling umalingaw ang tinig, may kasamang nakakatindig balahibong tawa, parang galing sa kailaliman ng bangin. Mula ngayon hindi ka na mangangatog sa mga pang-iinsulto, panlilibak o pressure. Lahat ng iyon ay magiging katawa-tawang palabas na lamang. Ngayong ikaw ang tatawa at sila ang manginginig. Isang bagong misyon, bulong ko, bahagyang nakapikit. Nawala ang tinig, ngunit nananatili ang mga salita, umuukit sa aking isipan, hanggang sa maramdaman ko na para bang pati ang dilim sa paligid ko ay nakikibulong rin. Nilunok ko ang laway ko. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko, malamig ang pawis na dumadaloy sa aking likod. Pero may kakaibang damdamin na dahan-dahang sumisiksik sa dibdib ko, isang pakiramdam na nakakatakot ngunit nakakaakit, na parang pinipilit akong lumahok sa isang laro ng kapalaran. Kung ganon, bulong ko sa sarili.
Hindi ko naman balak lumaban. Ngunit kung ang mahiwagang tinig na iyon ay nag-utos na, kung nagsimula na ang larong ito, sino ba ako para tumanggi? Hindi lubos na naintindihan ni Eliza ang nangyayari, pero kahit siya ay napansin na nilalait kami. Huminga ako ng dahan-dahan. Hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ito. Nathan, tawag ko sa kanya, may ngiti sa labi. Pero hindi iyon ngiting masaya. Isa iyong ngiti na para bang nagsasabing, nagkamali ka na. Sige, Nathan, sabi ko ng mahinahon. Salamat sa paanyaya. Talagang napakabukas palad mo. Napakurap siya, bahagyang nagulat. Siguro inakala niyang magagalit ako o babara. Pero sa paningin niya, ako pa rin ang dati niyang batang duwag. Kike. Mas marami pa sana akong inaasahan. Hindi ito nakakatuwa. Bumuntong hininga si Nathan at umiling na parang nadismaya. Pero dahil siya mismo ang nagsabi na magpapakain, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ito pa rin iyon. Singhal niya, pilit nagkukunwaring walang pakialam. Sige, mag-enjoy kayo. Malinaw pa rin ang pang-uyam sa tinig niya. Hindi siya nag-atubiling gumastos para sa amin. Siguro iniisip niyang kaunti lang ang orderin namin dahil kumain na rin kami, kaya bale-wala lang. Tara na, mga pare. Iwanan natin ang dalawang dukhang ito bago pa masira ang gana natin. Tumalikod si Nathan kasama ang barkada. Malakas ang tawanan nila nang maupo sila sa isang mesa sa sulok, wari sobrang kampante. Tahimik lang ako sandali, sinulyapan sila at dahan-dahang ibinaba ang aking mga kamay. Dapat ko na ring purihin ang sarili ko dahil nakapigil ako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Wala naman akong kailangang patunayan. Sa halip, isinandal ko ang katawan sa upuan at mumiti ng may kapilyuhan. Itinuon ko ang tingin sa tagasilbi na bumalik matapos ang maliit na kaguluhang idinulot ni Nathan at ng tropa niya. Muli akong huminga ng malalim, pinipigil ang anumang panginginig sa boses. Sa isip ko, malinaw pa rin ang ngisi niyang arogante. Sanay na akong tratuhin niya akong mahina, pero ngayong araw hindi na. Bahagya akong yumuko, inilapat ang siko sa mesa at marahang ngumiti. Nathan, tawag ko, sapat ang lakas ng boses para marinig niya at ng mga kasama niya. May isang bagay kang sinabi na tama. Huminto siya, lumingon, handang muli akong uyamin. At ano yon, Gray? Napareho ka pa rin, walang nagbago. Umiling ako ng dahan-dahan, umiti ng malamig. Hindi. Tama ka sa isang bagay na hindi ito nakakatuwa. Ang makita ang isang lalaking kailangan pang magsama ng buong tropa para lang maramdaman na malakas siya nakakaawa. Napatawa ng pilit ang buong mesa, pero napansin kong natigilan si Nathan kahit saglit. Nagpatuloy ako, pareho pa rin ang tono, kalmado, parang nakikipag-usap lang. Alam mo ba kung ano ang tunay na kabutihang loob, Nathan? Yung kaya mong magbigay ng hindi kailangang patunayan na mas mataas ka kaysa sa iba. Pero baka masyado nang mahirap yon para sa isang taong laging kailangang magtago ng sariling takot sa likod ng palabas. Nanghina ang tawanan ng tropa niya at nagsimulang magtinginan ang ilan. Isinandal ko ulit ang likod, kinuha ang baso ng tubig, uminom ng kaunti at tinitigan si Nathan ng diretsyo. Sige lang. Mag-enjoy kayo. Kailangan mo ang palabas na ito higit pa kaysa sa amin. Sandaling natahimik ang paligid. Kita ko ang pilit ng ngiti sa mukha niya. At ako. Hindi ko kailangang sumigaw o magwala, sapat na ang ilang salita para baliktarin ang buong laro sa panig ko.